views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The views and opinions expressed in this program are those of Arangkada magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig at mga nakatutok po ngayon sa ating Facebook Live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode po ng Usapang RCEF. Ako nga po pala si Carl, ang inyo pong makakasama ngayong araw po. Bago po tayo magsimula po, batiin po muna natin ang ating mga butihing direktor. Director 4, Sir Junicio G. Alvindia. Director 3, Sir Joel V. Dator. ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services, Sir Elijah Z. Davalos. BPED Chief and Interim Head for Coconut Trust Fund Facility, Management and Operations Division, Sir Andres M. Tuates Jr. Sa atin pong LSD Chief and Interim Director for Research and Development, si Sir Nelson C. Santiago po. Ayan, binabati rin po natin ang aming section head ng STIPS po, si Sir Jet Molek Subaba. At syempre po sa section head po ng STIDS naman po, si Ma'am Bess G.S. Magararu. Ayan. At syempre po, isang mainit po na pagbati rin po sa lahat po ng empleyado pong naririto at nakikinig po sa ating airing ngayon. Lalong-lalo na po sa ating magigiting na drivers, nawa po ay manatili po kayong ligtas sa inyong mga biyahe po. Pagbati rin po sa mga kasamahan po natin na nasa travel po ngayong araw at nagsasagawa po ng kani-kanilang mga fieldworks. Ayan. Isang magandang araw po at nawa po ay maging ligtas po tayo sa ating mga ganap po sa buhay-buhay natin ngayon. Sa usapang RCEF po ay tatalakayin po natin yung mahahalaga pong impormasyon tungkol po sa RCEF Mechanization Program po ng PhilMech. Kabilang po yung mga layunin nito, yung mga benepisyo po para po sa ating magsasaka at kung paano po ito nakakatulong sa pagpapabuti po ng produktibidad po at pagiging competitive po ng sektor ng agrikultura po sa ating bansa. Onting recap lang po tayo sa nakaraang episode natin. Sa huling episode po natin, tinalakay po natin kung ano po yung mga impormasyon po na tungkol po sa crop establishment system po ng PhilMech. Nakasama nga po natin dito si Sir Roland Ruiz, ang Science Research Specialist 2 po mula po sa Facility Management and Field Operations Division ng PhilMech. Tinalakay po natin nung Miyerkules kung ano po yung mga crop establishment technologies po natin sa PhilMech sa ilalim po ng RCEF Mechanization Program. Kasama na din po yung mga specifications or features po nito. Ibinahagi din po ni Sir Roland ang kahalagahan ng tamang paghahanda ng punla gamit po ang walk behind at riding type transplanters at paggagayak po ng binhi para po naman sa ating precision rice seeder po Kung na-miss po natin ang episode po na ito, maaari po tayong mag-visit o maaari po natin itong makita at mapanood po sa ating Facebook page via Radyo Agri 90.1 PhilMech at sa official Facebook page po ng PhilMech. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa, narito po muna yung mga impormasyon po tungkol sa RCEF Mechanization po program po ng PhilMech. Panoorin po natin at pakinggan ang Balitang RCEF.
lumahok sa 2025 Lakbay Palay. Lumahok ang PhilMec bilang isa sa mga exhibitor ng 2025 Dry Season Lakbay Palay nitong March 27 na ginanap sa PhilRICE Central Experiment Station. Tampok sa exhibit ang RCEF Mechanization Program. Nagpamahagi naman ng mga libreng basahin, bags, shirts at hats sa mga bumisita sa exhibit. 94 FCAs sumailalim sa orientation workshop. Sa pangunguna ng EDD, sumailalim sa orientation workshop ang 94 na FCA at LGU beneficiaries mula sa Ilocos Norte, Isabela, Nueva Vizcaya, Bohol at Bukidnon mula March 10 to 28. Layunin ng workshop na mabigyan ang mga FCAs ng kaalaman at kasanayan sa paggawa ng kanilang operational plan. FMFOD nagsagawa ng National Field Validations. Nagsagawa ang FMFOD ng field validation sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa mga potensyal na benepisyaryo ng programang RCEF Mechanization ngayong taon. Kabilang dito ang ilang bayan sa probinsya ng Albay, Oriental Mindoro, Sorsogon, Quezon at Bohol. Mga FCAs mula North Cotabato at Ilocos Norte nakatanggap ng makinaryang RCEF. Patuloy ang pamamahagi ng libreng makinarya ng RCEF Mechanization Program sa mga FCAs mula sa North Cotabato at Ilocos Norte noong March 21 at March 27. Nakatanggap ang 5 FCAs mula sa North Cotabato ng 5 unit ng Rice Combine Harvesters, habang nakatanggap naman ng 1 unit ang FCA mula sa Ilocos Norte. RCEF Terminal Report Workshop isinagawa. Nagsagawa ng Terminal Report Workshop ang PMO na nilahukan ng iba't ibang implementing units noong March 24 to 25 sa PhilMec Training Hall. Layunin ng workshop na matiyak ang tama at komprehensibong pag-uulat ng mga natamo, hamon at mga natutunan sa RCEF 1.0. At yan po ang mga impormasyon hatid po sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang update ng RCEF ay bisitahin lamang po natin ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program through www.rcef.philmec.gov.ph. At huwag din po natin kalimutan to hit the like button and share po ang ating live. Ayan. Ngayong episode po ay related naman po sa nakaraang episode natin kung saan tatalakayin po natin yung mga nadagdag po na impormasyon po tungkol po sa crop establishment. Ito po ay nakatutulong po sa pagpili po natin ng push technologies po na tinatawag para po maging maganda ang resulta ng ating pananim tuwing harvest season po. Tatalakayin din po natin ang posibleng mangyari kung hindi na isagawa ng maayos ang crop establishment at kung paano po ito makakaapekto sa ating pananim. Ibinahagi din po ibabahagi din po ng ating mga benepisyong handog ng paggamit ng angkop na makinarya sa pagtatanim kumpara sa traditional way of planting po natin. Ayan po, sabay-sabay po nating panoorin ang crop establishment. Ang Precision Rice Seeder o PRS ay isang uri ng minamanehong makinaryang pansaka. Ito ay diretsong nakapagtatanim ng binhi ng palay na may tamang distansya. Ang Precision Rice Seeder ay binubuo ng mga pangunahin o kalimitang ginagamit na bahagi. Sa prime mover, makikita ang engine, automatic transmission, front and rear differential, hydraulic system,
at fuse box na kumokontrol sa electrical system. Sa planting mechanism, kalimitang ginagamit ang front guide. Ito ay gabay ng operator upang hindi bumangga ang precision seeder kung magtatanim sa gilid ng pilapil. Water soil plate, ang tagaharang ng tubig upang hindi pumunta sa tinamnan. Planting guide o marker, ito ang gumagawa ng linya na susundan ng operator upang tuwid ang pagtatanim. Seed hopper, ang pinaglalagyan ng binhi na may 5 kg maximum capacity per hopper. Seed furrow, ito ang gumagawa ng maliit na hukay o kanal kung saan inilalaglag ang mga binhi. Drainage furrow, ang gumagawa ng kanal para sa tubig. Seed presser, tagadiin ng binhi sa lupa upang hindi anurin o kainin ng mga ibon. Seed stopper, ito ang nagsasara o nagpapatigil sa paglabas ng binhi sa seed hopper. Seed metering device, ang pinaka-importanting parte ng PRS. Sinisiguro nito ang wastong laglag ng binhi upang walang nasasayang at maiwasan ang pagbara. Bago gamitin ang PRS, tiyakin na sapat ang dami ng langis. Sukatin ito gamit ang dipstick. Suriin at siguraduhin na malinis ang air filter. Suriin ang transmission fluid. Sukatin ito gamit ang dipstick at dagdagan kung kinakailangan. Tiyakin na wasto ang level ng langis sa rear differential. Tiyakin na maayos na nakalagay ang mga plug ng baterya. Siguraduhin na maayos ang kondisyon ng mga spikes ng gulong. Tiyakin na sapat ang dami ng gasolina para sa area ng tatamnan. Magdala ng pasobra kung kinakailangan. Tignan kung gumagana ang mga ilaw at preno ng PRS. Suriin ang mga control lever at gear shift at lagyan ng grasa ang mga fitting gamit ang grease gun. Bago mag-operate, mainam rin na i-calibrate muna ang seed metering device. Sa model na ito, number 1 ang pinakamaliit na butas at number 8 naman para sa mas malaki o maraming binhi na mailalaglag. Sumangguni sa manual ng makinarya para sa ibang modelo ng PRS. Bago ang pagtatanim, kailangan siguraduhin ng operator na patag ang mga pinitak upang sa mas madaling pagpapatubig at pagpapatuyo nito. Nakahanda ang lupa 1 hanggang 2 araw bago magtanim upang matiyak ang angkop na tigas o lambot ng lupa. Tama ang lulang tubig. Mayroong lalim na mahigit kumulang 1 cm ang tubig kung tag-araw at maputik-putik naman kung tag-ulan. At may sistema ng angkop na direksyon sa pagtatanim sa bukid. Bago mag-operate, dapat nasa maayos na kondisyon ang operator nito. Hindi nakadroga, hindi nakainom, maayos ang kalusugan at pangangatawan, at tama ang kasuotan. Sa pagpapaandar at paggamit ng PRS, alisin ang lock ng marker sa likod ng PRS. Ilagay sa neutral ang hydraulic planting lever at ang forward reverse lever. Tapakan ang brake. Isusi at ilagay sa on ang ignition switch. Bumusina ng 3 beses bago paandarin ang makina upang makaiwas sa anumang aksidente at pihitin ang start sa ignition. Ibaba ang hydraulic lever at marker. Ilagay sa forward ang forward reverse lever o ilagay sa working mode. I-adjust ang sensitivity control lever ng PRS ayon sa kondisyon ng lupang tatamnan.
tapakan ng silinyador ng naayon sa operasyon. Paalala, panatilihing nakabukas ang mga seed hopper upang hindi magpawis ang mga binhi at maiwasan ang pagbara nito sa seed metering device. Mainam rin gumamit ng air-dried pre-germinated seeds o air-dried soaked seeds para hindi ito dikit-dikit kung ilalagay sa seed hopper. Kung ililiko ang PRS, itaas muna ang seedling mechanism lever. Tapakan ng silinyador. Ibaling ang manibela sa nais na direksyon. Siguraduhin nakatapat ang center guide sa linyang ginawa ng planting guide upang maging tuwid ang pagtatanim. Kung iaatras naman ang PRS, itaas ang seedling mechanism lever. Ilagay ang gear sa reverse. Kontrolin ang silinyador ayon sa operasyon na gagawin. Tapakan ang preno. Ilagay sa neutral ang forward-reverse lever. Ibaba ang hydraulic lift lever upang tumaas ang planting mechanism. I-lock ang hydraulic planting section lock. I-off ang ignition switch. Tapakan muli ang preno at i-lock ito gamit ang foot brake lock. Pagkatapos magtanim, linisin at alisin ang mga putik na dumikit sa makinarya. Suriin kung may tagas o nasirang mga bahagi. Lagyan ng langis at grasa ang mga parteng gumagalaw o madaling kapitan ng kalawang. Suriin at linisin ang air filter. Igarahe ang makinarya sa lugar na may bubong o silong upang maiwasan ang anumang pagkasira. Tanggalin ang baterya ng PRS kung matagal itong hindi gagamitin. Paalala, mainam na paandarin ng 2 beses sa isang buwan ang PRS kahit hindi ginagamit upang masigurong nasa maayos na kondisyon ang makinarya. Kung nakakaranas ng mahirap na pagpapaandar ng makina, maaaring suriin ang mga sumusunod: gasolina, plugs ng baterya, oil and water separator, alisin ng tubig kung meron man, at choke connection ng makina. Pagkasira ng furrow at hopper. Ang furrow at hopper ay mga bahagi ng PRS na maaaring bilhin. Palitan lamang ang mga ito kung may sira na. Para sa iba pang uri ng pagkukumpuni ng PRS, maaaring sumangguni sa manual nito. Paalala, ang mga makinaryang ginamit ay hindi nangangahulugang pag-endorso ng PhilMech. Ang walk-behind mechanical rice transplanter ay makinaryang gamit sa paglilipat tanim ng punla ng palay. Nangangailangan ito ng mas kaunting tao at oras kaysa sa mano-manong paglilipat tanim. Dinisenyo ito kung saan naglalakad ang operator sa likurang bahagi ng makinarya. Ang walk-behind mechanical rice transplanter ay nahati sa 4 na pangunahing bahagi. Ito ay ang engine, transmission system, levers and controls, at planting mechanism.
Engine. Ang engine o makina ay nagsisilbing power source ng walk-behind rice transplanter. Ang bahagi ng engine na kalimitang ginagamit ay ang fuel tank, fuel filter, fuel cock, karburador, at air cleaner. Sa transmission system, makikita ang transmission at ang paddy wheel. Ang transmission ay ang daanan ng power na nagmumula sa makina papuntang paddy wheel at planting portion, habang ang paddy wheel o tires ang nagpapagalaw sa makinarya. Sa bahaging ito, makikita ang mga parte na gamit sa pagkontrol ng transplanter. Handle o hawakan, recoil starter handle, steering clutch lever, at ang shift lever ay may tatlong bahagi. Ang planting portion kapag gagamitin ng makinarya sa planting operation, traveling on road kapag ang makinarya ay paaandarin sa kalsada, at reverse position kung iaatras naman ang makinarya. Planting clutch lever. Ito ang nagpapagana ng lahat ng mekanismo ng planting portion tulad ng down position para sa pagbaba ng rice transplanter, lock position, ginagamit upang ilock kung nasa tamang level na ang makinarya, at up position, ginagamit upang itaas ang makinarya. Main clutch lever, main switch, choke lever. Ito ay tumutulong para mapadali ang pagpapaandar ng makina. Throttle lever, taking length adjustment lever. Ginagamit sa pag-a-adjust kung gaano karami ang makukuha ng planting claw kada talok o punit. Planting depth adjustment, ginagamit upang i-adjust ang tamang lalim ng punlang itatanim. Hill space adjustment, sa model na ito mayroong 5 adjustment mula 12, 14, 16, 18 at 21 centimeters. Sa adjustment nito, mayroong kombinasyon ng gear na kailangang palitan upang maiset ang bawat hill space. Para sa planting mechanism, makikita ang mga sumusunod na bahagi. Seedling platform. Dito inilalagay ang mga punla ng palay para maitanim gamit ang rice transplanter. Extension seedling tray. Ito ay ginagamit pang suporta sa mahabang seedling. Seedling stay. Matatagpuan ito sa seedling platform at tumutulong upang hindi malaglag o mahulog ang seedling. Spare seedling stand. Center guide, nagsisilbing guide upang mapanatili ang tuwid na pagtatanim. Sliding plate, nagsisilbing release ng seedling platform sa paggalaw ng kaliwat kanan. Sliding plate guard, side guide, side at center float, planting claw. Ito ang kumukuha ng binhi ng palay sa seedling mat na nakalagay sa seedling platform. Planting arm at leveling plate. Mga dapat isaalang-alang bago i-operate ang walk-behind mechanical rice transplanter. Suriin ang kondisyon ng lupa ayon sa moisture content, terrain, vegetation, at soil texture. Pumili ng angkop na makinaryang pansaka na gagamitin sa operasyon. Paandarin ang makinaryang pansaka ayon sa operator's manual nito. Gumamit ng angkop na damit o magsuot ng safety protective gear sa pag-operate ng makinarya. Tiyakin na nasa wastong kondisyon ang pangangatawan ng operator bago i-operate ang makinarya upang makaiwas sa anumang aksidente. Hindi nakadroga, hindi nakainom, maayos ang kalusugan at pangangatawan at tama ang kasuotan. Tamang pagpapaandar ng makinarya. Ilagay ang fuel cock lever sa open position. Ilagay sa neutral position ang shift lever. Ilagay ang main clutch lever sa off position at planting clutch lever sa lock position. Hilahin ang main switch. Hilahin ang choke lever kung nahirapan sa pagpapaandar ng makina. Pagpapatakbo sa kalsada. Matapos paandarin ang makina, ilagay ang throttle lever sa pagitan ng start at high position upang mapabilis ang takbo ng makina. Ilipat ang shift lever sa road travel position.
Ilagay sa highest position ang planting clutch lever at ilipat ito sa lock position. Tandaan, kung ang main clutch lever ay nasa on position, ang walk-behind rice transplanter ay maaari nang umandar. Tamang pagtatanim gamit ang walk-behind mechanical rice transplanter. Ilagay ang shift lever sa neutral position. Ilipat ang planting clutch lever sa planting position at ang main clutch lever sa on position. Ilipat ang seedling platform sa extreme right o left. Ilipat ang planting clutch lever sa lock position at ilagay ang main clutch lever sa off. Ilagay ang seedlings sa seedling platform at seedling tray stand. Paalala! Iwasang mapunit ang seedling mat. I-adjust ang planting depth adjustment lever at taking length adjustment lever sa nais na ayos. Ilipat ang shift lever sa planting operation position. Ilipat ang planting clutch lever sa down position. Kapag nasa on position na ang main clutch lever, ang makinarya ay magsisimula ng gumalaw at umandar. Paalala, kailangan planuhin ng operator ang final planting system bago magsimulang maglipat tanim. Tamang pagliliko ng walk-behind mechanical rice transplanter. Pahinain at pabagalin ang engine speed gamit ang throttle lever. Ilipat ang planting clutch lever sa down position. Hilahin ang steering clutch lever sa lugar na paglilikuan. Habang nakataas ang handle, ang makinarya ay aangat ng bahagya at gagana ang floating mechanism nito. Ilipat ang planting clutch lever sa planting position at magtanim sa nais na bilis ng makinarya. Tamang pagpapahinto ng walk-behind mechanical rice transplanter. Ilagay ang throttle lever sa low position. Ilagay ang main switch sa off position at ilipat ang fuel cock lever sa close position. Kapag natutunan na ang paggamit ng walk-behind rice transplanter, dumako na tayo sa daily check at maintenance nito. Pagme-maintain ng walk-behind mechanical rice transplanter. Suriin ang level ng langis araw-araw o bago gamitin ang makinarya at suriin din ang mga sumusunod ayon sa talaan na ito. Ito ang schedule sa pagpalit ng langis ng walk-behind rice transplanter na maaaring sundin. Palitan ng langis ng engine oil sa unang 20 oras at tuwing 50 oras ng paggamit. Para sa transmission oil, feed case at planting case, palitan ng langis sa unang 50 oras ng paggamit at tuwing 200 oras ng paggamit. Ito ang mga parte ng walk-behind rice transplanter na dapat suriin. V-belt, hour meter, planting claw measurement, planting claw height adjustment, greasing points. V-belt, suriin kung may bitak o maluwag ang V-belt upang maiwasan ang di magandang epekto nito sa performance ng makinarya. Hour meter, ugaliing i-check ang working hours ng makinarya upang maging basihan ng pagsasagawa ng PMS o periodic maintenance schedule. Planting claw measurement, palitan ito kung mas mababa na sa standard measurement na 80 to 83 mm. Planting claw height adjustment, suriin ang planting claw height adjustment para ma-maintain ang tamang dami ng punla na tinatanim ng planting arm base. Greasing points, suriin at lagyan ng grasa ang mga bahagi ng transplanter na gumagalaw. Sa pagkukumpuni ng walk-behind rice transplanter, maaaring isang guni ang talaan na ito. Problema: hindi maayos na pagtatanim. Sanhi: maaaring may na-stuck o bumara ang punla sa seedling stay dahil sa hindi maayos na pagkakalagay. Solusyon: tanggalin ang bumarang punla at ilagay muli ng maayos. Problema: hirap na pagpapaandar ng makina at bigla ang pag-urong ng transplanter. Sanhi: maaaring mababa ang level ng gasolina.
Solusyon: maglagay ng gasolina kung kinakailangan. Sanhi: maaaring natuyo ang karburador. Solusyon: pindutin ang auto clock sa loob ng 15 segundo. Problema: irregular na pag-andar ng makina. Sanhi: maaaring may halong tubig ang gasolina. Solusyon: i-drain ito at maglagay ng purong gasolina. Sanhi: maaaring barado ang filter o karburador. Solusyon: linisin o palitan ng bahagi kung kinakailangan. Problema: labis na pag-init ng makina. Sanhi: maaaring mababa ang level ng engine oil. Solusyon: magdagdag ng engine oil. Sanhi: maaaring overloaded ang makinarya. Solusyon: bawasan ang working load ng makinarya. Problema: mababang RPM o revolutions per minute. Sanhi: maaaring barado ang air cleaner. Solusyon: linisin o palitan ang air cleaner. Paalala, ang mga makinaryang ginamit ay hindi nangangahulugang pag-endorso ng PhilMec. Yan mga ka-Radyo Agree. Sana po ay nakapag-take down notes po tayo, at yung mga impormasyon po na ito is makakatulong po sa atin para sa ating pagpapalayan. Sa mga nagpaplano naman po na magsumiti po ng kanilang mga aplikasyon upang maging beneficiaryo po ng RCEF Mechanization Program, ay naririto po yung ilan sa listahan po ng PhilMec Office by Region po. Kasama na po yung mga contact or mga focal persons per region na maaari po nating kontakin. Sisimulan po natin ito sa Luzon. Sa Luzon A po, Region 1, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maaari po natin matagpuan ito sa PhilMec FMFOD Office sa City of Muñoz, Nueva Ecija. Hanapin lamang po natin si Sir Roland F. Ruiz o maaari po natin siyang makontakt through 0951-541-4859. Yan. Para naman po sa Region 3, consisting of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Maaari po natin itong matagpuan sa PhilMec FMFOD Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Hanapin lamang po natin si Ma'am Merlinda T. Ramento o maaari po natin siya makontakt through 0936-137-2292. Ayan, para naman po sa Luzon B, Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino. Maaari po natin itong matagpuan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. Hanapin lamang po natin si Sir Ryan Duyag o maaari po natin siyang makontakt through 0927-344-7351. Para naman po sa CAR, consisting of Kalinga and Ifugao, maaari po natin itong matagpuan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. Hanapin lamang po natin o kontakin si Ma'am Laika Jane M. Pascual through 0905-691-7462. Para naman po sa Luzon C, consisting of Region 4A, consisting of Quezon City, Laguna, and Cavite. Hanapin lamang po natin o puntahan lamang po natin sila sa Agricultural Training Institute, Diliman, Quezon City, o hanapin po natin si Ma'am Josephine Valdez through 0917-822-9420. Ayan. Para naman po sa Region 4B, consisting of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, maaari po tayong tumungo sa Palawan Research and Experimental Station, Santa Monica, Puerto Princesa. Hanapin lamang po natin si Sir Kenneth Calderon o maaari po natin siyang kontakin through 0906-841-4917. Para naman po sa Region 5, sa Camarines Sur,
Albay, Masbate at Sorsogon, pumunta lamang po tayo sa Department of Agriculture, Regional Field Office 5 sa Pili, Camarines Sur. O hanapin lamang po natin si Sir Joseph Corporal Jr. o maaari po natin siyang makontak through 0950-984-4402. At sa susunod naman po, tutungo naman po tayo sa Visayas. Ayan. Sa Visayas po, meron po tayo sa Region 6, sa Aklan, Antique, Capiz, Negros Occidental at Iloilo. Maaari po tayong pumunta o tumungo sa Villarsipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. Hanapin lamang po natin si Ma'am Catherine N. Casiano o maaari po natin siya makontak through 0965-693-0847. Para naman po sa Region 7, consisting of Negros Oriental and Bohol, maaari po tayong tumungo sa PATCO, Barangay Looc, Dumaguete City, Negros Oriental. Maaari po natin hanapin si Rogen John Flores o maaari din po natin siyang makontak through 0961-204-4911. Para naman po sa Region 8, consisting of Leyte, Southern Leyte, Samar at Biliran, maaari po tayong tumungo sa PRTMDC AES compound sa Barangay Balinsa Sayaw, Abuyog, Leyte. Hanapin lamang po natin si Sir Keenan J. G. Tenedero o maaari po natin siyang makontak through 0935-810-5453. Para naman po sa mga sa Mindanao A, Region 9, consisting of Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur, maaari lamang po tayong tumungo sa DARFO 9 sa Lienza, Pagadian City. Hanapin po natin si Ma'am Aisel Sulampid o maaari po natin siya makontak through 0997-761-6579. Para naman po sa Region 10, Bukidnon, Lanao del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, maaari po tayong tumungo sa NMA CLRC, Dalwagan, Malaybalay City, Bukidnon. O maaari po natin hanapin si Sir John Ray Laban o maaari din po natin siya makontak through 0931-818-0358. Ayan. Para naman po sa Region 13, consisting of Agusan del Norte, Agusan del Sur, at Surigao del Sur, maaari po tayong tumungo sa DA Caraga, sa PEE DMO sa building, Capitol Site, Butuan City. Hanapin lamang po natin si Ma'am Jingle Paloma o maaari po natin siyang tawagan o kontakin through 0938-321-1477. Para naman po sa Mindanao B, sa Region 11, consisting of Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, at Davao del Sur. Maaari po tayong tumungo o pumunta sa DANMAC LRC sa Dalwagan, Malaybalay City, Bukidnon. Hanapin lamang po natin ang ating focal na si Ma'am Hazel Buenavista o maaari din po natin siyang makontak through 0919-799-2413. Para naman po sa Region 12 o consisting of North Cotabato, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat, maaari po tayong tumungo sa PhilMec 12 office, DARFO 12, Regional Center, Carpenter Hill, Coronadal City. Hanapin lamang po natin si Sir John Ryan Modio o maaari po natin siya makontak through 0956-724-1821. Para naman po sa BARM, consisting of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, at Lanao del Sur, ayan, maaari po tayong pumunta sa Office of the Engineering Division of Mafar BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City.
Hanapin lamang po natin si Sir Khalid Sangakala, ang ating regional focal, o maaari din po natin siyang makontak through 0930-346-8740. Ayan po. Yan po ang mga listahan ng ating mga focal persons by region na maaari po nating kontakin para po tayo ay makapagsumite ng ating mga aplikasyon, para po tayo ay maging beneficiaryo po ng RCEF mechanization program. At dito po nagtatapos ang impormasyon sa crop establishment episode ng Usapang RCEF. Lagi po tayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF mechanization program. Hanggang sa susunod po, ako po si Carl Allen, ang laging tatandaan na sa RCEF mechanization program ng PhilMech, may makinarya kang maaasahan. Ito po ang Usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Hanggang sa muli po!